Taong 1996, nang umere sa Pilipinas ang isa sa pinakaabang-abangan na Mexican drama series na Marimar. Ito ay pinagbibidahan ng isang napakaganda at batikang aktres na si Thalia. Bukod sa pangunahing aktres, ilan sa mga karakter na tumatak sa atin ay sina Sergio, Angelica, ang asong si Pulgoso at si Corazon. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, si Corazon ay pumanaw sa isang malagim na krimen. Halina at ating pakinggan ang kaso ni Julia Marichal. Si Julia Marichal o mas nakilala nating mga Pilipino bilang Corazon sa nasabing Mexican drama series na Marimar. Siya ay pinanganak noong February 14, 1944 sa Mexico City. Ang kaniyang mga magulang ay sina Esther Martinez, isang prominenteng aktres, at Jesus Marichal. Maliban sa pagiging mahusay na aktres sa telebisyon at teatro, kilala din si Julia bilang aktivista sa Movement for Peace with Justice and Dignity. Sumusuporta din ito sa samahan na nagtataguyod sa karapatan at edukasyon ng mga kabataan at sa marami pang charitable organization. Noong ika-12 ng Nobyembre taong 2011, naiulat na nawawala ang aktres na ayon sa mga kaanak ay ilang araw na nila itong hindi nakikita o sumasagot sa kanilang tawag. Dahil dito, ay lubos na nag-alala ang malalapit na tao kay Julia, kaya agad naman silang nagsadya sa mga kinauukulan para mag-report tungkol sa pagkawala ng aktres. At noon ngang 2 ng Disyembre, sa parehong taon, nakatanggap ng tawag ang mga otoridad galing sa mga residente kung saan nakatira ang nawawalang si Julia, na anya ay may umaalingasaw na hindi kaaya-ayang amoy sa lugar. Agad namang pinuntahan ng mga kapulisan ang likod na parte ng bahay kung saan nagmumula ang hindi kaaya-ayang amoy. Dito nga, nakita nila ang isang imbakan ng tubig at nang binuksan nila ito, ikinagulat ng lahat nang tumambad ang naaagnas na katawan ng isang tao na agad naman itong kinumpirma na ito na nga ang nawawalang aktres na si Julia Marichal. Sa pangunang aksyon ng mga otoridad, inaresto ang pamangkin ni Julia na si Mauricio Marichal noong ika-5 ng Disyembre dahil ayon sa mga investigador, ito ang huling nakasama ng biktima bago ito nawala. Bagamat nasa kamay na nila ang itinuturing na suspect, hindi tumigil ang mga kapulisan sa pag-imbestiga. Isa sa binantayan nila ang aktibidad ng nawawalang cellphone na pagmamay-ari ni Julia. Sa isang telecommunication system, ay nakita nilang ginagamit pa sa pantawag ang nawawalang cellphone ng biktima. Hindi tumigil ang mga investigador na mahanap kung sino ang may hawak ng nawawalang gamit hanggang sa matunto nila ang isang lalaki na nagngangalang Pedro Casiliano, 23 taong gulang. At sa nakalap nilang impormasyon, si Pedro ay 5 taon nang nagtatrabaho bilang isang personal assistant ng aktres na si Julia. Inaresto ito noong ika-31 ng Disyembre sa parehong taon at sumunod na inaresto ang isang babae na nagngangalang Annabeth Saida Gomez, 27 taong gulang. Siya ay nadawit bilang kasabwat at di umano ay nobya ng nahuling suspect. Ang dalawa ay namataan din sa isang ATM machine na base sa investigasyon ay nagtatangka ang mga ito na kunin ang pera ng aktres. Agad naman umamin ang dalawa sa nagawang krimen pagkatapos mahuli. At dahil doon ay napawalang sala ang nauna ng nahuli na si Mauricio matapos mapatunayan na hindi ito kilala ng mga nahuling akusado at wala itong anumang kinalaman sa nangyaring krimen. Ayon kay Pedro, dahil sa 5 taong pagsiserbisyo sa biktima, alam niya kung anong meron ang kaniyang amo katulad ng pera at iba pang mamahaling bagay. Siya ay nasilaw sa mga bagay na ito at nagsimula na ngang pagplanuhan ang gagawing pagnanakaw.
Naisipan niyang tawagan ang nobyang si Ana dahil alam ni Pedro na ito ay agad napapayag sa plano sapagkat alam niyang wala itong trabaho at may malaki itong pangangailangan para sa 5 anak. Pinasok nila ang bahay ng aktres at nang makita nilang nakatalikod ang biktima ay agad na sinakal ni Pedro gamit ang isang hose hanggang sa malagutan ito ng hininga. Pinagputol-putol nila ang katawan gamit ng isang lagari. Si Ana ang pumutol sa ulo ng aktres at saka isinilid sa isang itim na plastic. Samantalang binalot naman sa isang kumot ang katawan ng kaawa-awang biktima bago ito isinilid sa isa pang itim na plastic. At pagkatapos ay inilagay nila ang pira-pirasong katawan sa imbakan ng tupi. At matapos ang pagpaslang ay ninakaw na nga nila ang mga pera, alahas at iba pang mamahaling gamit ng biktima. Sa aking pagsisiyasat sa iba't ibang artikel, hindi nasabi kung kapilang ba sa natagpo ang katawan ang pinugot na ulo o kung ito ba ay hindi na nakita pa. Lubos na ikinalungkot ng mga tao, lalo na ang mga nakatrabaho ng aktres, ang nangyari sa karumal-dumal na sinapit ng isang mabuting tao na si Julia. Isa sa agad na nagbigay simpatya ang aktres na si Talia sa kaniyang Twitter account. And I quote, "My deepest condolences to the family of Julia Marichal, my black heart. Let's send a lot of light and peace to Julia wherever she is." End of quote. Ang mga nahuling akusado na si Pedro at Ana ay nahatulan sa kasong femicide at robbery na may katumbas na makulong ng 52 taon at kailangang magbayad ng nagkakahalagang $47,257 para sa kabuuang danyos. Bagamat nahuli ang mga akusado, hindi na kailanman maibabalik ang buhay ng aktres at ang iniwang sakit na nararamdaman ng kaniyang mga mahal sa buhay. Ayon sa kanila, si Julia ay may mabuting puso, hindi lamang sa pamilya, kundi pati na din sa ibang tao. Mapagpalang araw! Sana'y nagustuhan niyo ang aking kauna-unahang video. Kung gusto niyo ang mga ganitong content, please consider to subscribe my channel. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi rin kayong updated sa mga bagong kwentong krimen. Maaari din kayong magbigay komento para sa istorya ngayong araw o kung meron kayong kaso na gustong talakayin dito sa MTG Kwentong Krimen. Maraming salamat, hanggang sa muli.